So, good morning mga obeng. Ayan, kamusta kayo? What's up? Welcome back sa aming YouTube channel. Ayan, tataka kayo bakit ang lumanay ko magsalita. Oras po natin ngayon is 3 o'clock in the morning. Ayun o, 3 a.m. So, bakit ako gumising ng gantong oras? Kasi magsisimba tayo, simbang gabi. Pero kung magsimba is, alam niyo, madaling araw. Nung bata pa ako, nagtataka ko bakit tinatawag siyang simbang gabi pero madaling araw naman nagsisimba, which is meron din namang simba yung gabi. Ayun, pero kasi itong pagsisimba ng madaling araw, na-miss ko, sobrang na-miss ko to. Yung hindi yung simbang simbang tabi. Meron kasing simbang tabi. Alam niyo yun na magsusuot lang ng mga pormahan na damit, yung mga bago nilang sapatos, bagong damit. Tapos naandun lang sa gilid ng simbahan, hindi naman nakikinig ng misa. Yung tinatawag na simbang tabi. Ayan. So, ako talagang gusto ko talaga nakakapasok ng loob ng simbahan para makinig ng misa. Ayan. Kasi naniniwala talaga ako sa pag nakumpleto mo yung 8 na simbang gabi ba yun, simula 16 hanggang 24, matutupad daw yung wish mo, which is napatunayan ko na yun nung 2016. Ang nangyari mga obeng, nakumpleto ko yung misa na talagang nakinig ako ng mas ng pare simula 16 hanggang 24. Ang ano ko nun, ang winish ko na magkita kami o magka-communication kami ng nanay ko. Kasi para sa hindi nakakaalam, halos 25 years akong hindi ko nakita nanay ko. Ayun, so ang nangyari mga obeng is ganito. Nung pagdating ng 24 ng gabi, December 24 ng gabi, ayun na, may na-receive akong message. Yun na pala, nanay ko na pala yun. So dun ako nagulat na totoo pala talaga kapag yung may winish ka at nakompleto mo yung buwanong simbang gabi, matutupad. So pero mga obeng, ito kasing simbang gabing to, hindi ko na siya makukumpleto kasi 2 gabi akong hindi nakapagsimba. So ayun, kasi tinanghali ako ng gising. So ayan, pero yung gabing yun, simbang gabi talaga, gabi, hindi madaling araw. Ngayon kaya ako gumising ng gantong oras kasi na-miss ko talaga magsimba ng madaling araw. Alam naman natin na pahirapan gumising pag madaling araw. Tapos yung maliligo ka pa, syempre lamig para mawala yung antok mo. Pero ako ginawa ko, kagabi pa lang naligo na ako. Para ako pagising ngayon is magbibihis na lang ako. Kaso si Patricia, hindi ko na maisama. Ayun, tutulog pa. Kasi hindi raw niya kayang gumising ng gantong oras. So, papasalubungan na lang natin siya ng, alam niyo na, kung ano ang magpapakompleto sa simbang gabi. So abangan nyo mamaya kung ano yung magpapakompleto ng simbang gabi. Okay, so let's go. Punta na tayo ng simbahan. Let's go. So yan mga obeng, nandito na tayo sa simbahan. Time check natin is 3:32 a.m. So ang misa daw is 3:45 a.m. So kokonti pa tao. At sigurado makakapasok tayo sa loob. Ayan, maluwag. Sobrang luwag. Dati, nung nagsisimba ako dati, pag gantong oras, puno na yung simbahan. So ngayon, luwag na luwag yung simbahan. So swerte natin makakapasok tayo sa loob at makakapakinig tayo maigi ng misa. So, let's go. Pasok na tayo sa loob para hindi tayo maubusan ng upuan.
kapatid, ang natin at mga kasalanan upang tayo ipapakunan sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha at nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga naging sa lahat ng mga meron at mga panahon at sa inyo mga kapatid na ako'y paglalagin sa Panginoon aking Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patunayan tayo sa buhay na walang hanggan. Sinabi nito, nakalaki ng Diyos kay Zacarias, nadinig na ng Diyos ang kanyang panalangin. Ngunit ang sagot ni Zacarias, paano mo makitiyak na mangyayari ito? At dahil dito sinabi ng Anghel, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad sa pagdating ng takang panahon. Mabibili ka, hindi makapagsalita hanggang sa araw na naganap ang mga bagay na ito. Si Zacarias ay hindi agad naniwala. Siya ay nagduda na tinutupad na ng Panginoon ang kanyang panalangin. Ang Panginoong Diyos ay dapat sa kanyang pangako, dinidinig ng Diyos ang bawat panalangin natin. Hindi man ito agad na isa sa kababatan sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng takdang panahon. Nang tunay na oras para ating makamit ang ating mga panalangin. Tamang panahon na kung saan tayo ay handa at nagawin ang biyaya ng Panginoon. Kung hindi mong maaalala ng mga araw yung pagbasa angkan ni Jesus, kung saan nagsimula si Jesus, ilang generasyon pa ang nagdaan bago may sa pagbabaran na pagsigan ni Jesus. Napakatagal, pero ito ay pinangako ng Diyos. Patunay na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Ang pangako siya dapat nakakaalam kung kailan darating o makakamit ang ating mga pinapanalangin. Tapos na ang misa, taglayin niyo ang kayapaan at pag-ibig ng Diyos.
So, ayan mga obeng, katatapos lang po ng misa. Ayan, at pauwi na tayo. Pero bago tayo umuwi mga obeng, hindi kompleto ang simbang gabi kapag wala nito. Ano yun? Ito raw kasi ay hindi pa raw nasusubukan ni Patriciang kainin. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi niya pa raw natatry kainin. So, ano yun? Bibili tayo ng puto bumbong at bibingka. So, maghahanap tayo ng puto bumbong at bibingka. At sabi nga ni Patricia, hindi niya pa raw nasusubukan yon. So, bibilihan natin siya para matry niya. Kasi nung one time, kumain siya ng kulay violet na suman yon. Kaso sumang Bicol siya. So, akala niya yun na yung puto bumbong. Sabi ko, hindi puto bumbong yun. Yun yung suman ng Bicol. So, kulay violet din siya. Tapos kasi laki lang din ng puto bumbong. So, hindi pa raw siya nakakakain nun. Hindi daw niya alam kung ano itsura. So, bibilan natin si Patricia para try niyang kainin. So, maghanap tayo ng ng puto bumbong at saka bibingka. A few moments later. So, ayan mga obeng. Dito lang pala sa tabi ng simbahan, meron na nagtitinda ng puto bumbong at saka bibingka. Ayan, magkatabi. Dalawa. So, meron na sila ngayong special at saka yung regular. Kasi dati, nung nagsisimba ako, walang special na eh. Ang special lang dati ng bibingka is lalagyan lang siya ng itlog na pula. Ayun, itlog na pula. Kita niyo yun, itlog na pula. Tapos yung pinagkaiba raw ng puto bumbong na special, meron daw cheese, saka condensed milk ba yun? Ayun. So, ayan po si ate. Sige ate, isang po ako, regular na bibingka, tsaka isang puto bumbong. Tigisa. Apo, regular pareho. Ayan. So, meron na yata silang luto. Meron na po? Yes po. Ay, meron na. So, ito yung itsura ng puto bumbong mga obeng. Ano nga po tawag dyan, ate? Ayun, galapong. Kanina ko pa iniisip. Ayun, galapong pala. Tapos, yung sa bibingka, ano po yung ginagamit sa bibingka? Giniling ng bigas. Ayun. Wow! So, ayan, meron na yan. Ang bilis, meron na pala agad luto. Ayan. So, kuha tayo ng pambayad. Ito na miss ko. Ngayon na ulit ako kasi nakapagsimba ng ng madaling araw. Nako, ang hirap po gisingin. Tulog. So, sabi niya, gusto niya raw itry yan. Bibingka tsaka puto bumbong. Meron na pong pareha. Ayan. So, ayan mga obeng, meron na tayo. Bago luto po ba to? Ay, may init pa nga. Ayan. So, galapong pala, galapong. Kanina ko pa iniisip mga obeng kung saan gawa yung So, ayan. Thank you po, ate. Ayan, sa mga gustong bumili ng puto bumbong at bibingka rito. Ayan. Lancel. Ayan. Dito lang sa tabi ng simbahan. Thank you po, ate. Salamat po. Bye-bye po. Let's go. Hindi na tayo. At 5 o'clock na. Uwi na tayo. Meron pang second mass. Kasi may nagpapasukan pa. Okay. May second mass pa. So mga obeng, isang 3:45 AM hanggang 4:45 AM. Tapos siguro meron pang 5:45 AM hanggang 6. Kasi ayan, may nagdadatingan pa ulit. So dalawa yung mass. Okay. Kasi dati isa lang. Ayan. So dalawa pala mass. So tara, uwi na tayo. Time check natin is 5:05 AM na. Ayan. Let's go na. Uwi na tayo. Let's go, let's go. Love, ito na ang iyong puto bumbong and bibingka. Ayan. Uwi na tayo. Let's go mga beng. Let's go, let's go. Uwi na tayo. Let's go. Ito na love, So yun mga obeng, nakauwi na po ako dito sa bahay. Time check natin ay 5:15 in the morning, 5 AM. So ang misa daw pala dun kanina is bago ako umalis, narinig ko sa umaga 3:45 AM at isang 5 AM. So dalawa nga yung mass kanina. So, nung paalis na ako doon, may nagdadatingan pa ng mga tao. Pero parang mas konti na. Kasi kanina yung simbahan, yung first mass, halos hindi siya napuno. Luwag siya.
Kasi may mga nagsisimba na rin ng gabi, kaya pagdating ng madaling araw, hindi na ganun kadami. Hindi gaya dati na madaling araw, ang dami talaga, as in, punong-puno simbahan yung halos nasa labas ka na lang, doon ka makikinig ng misa. Eh syempre, alam mo naman, yung iba may mga nasa tabi lang, hindi nakikinig ng misa. Sila yung maririnig mo, imbis na pakinggan mo yung misa. So ngayon, ginagawa nila, dalawa na yung misa, and dalawa rin yung pare kanina. Ayun, nagulat ako na dalawa na rin yung pare kanina. So, ganun na pala siya ngayon, kasi nga nagsanay ako dati ng 1 oras ng simba ng madaling araw. Kaya ganun kadami kong magsimba dati. Ngayon pala dalawa na, 2 mas na, tapos meron pa sa gabi. Ayun lang. So, hindi ko na binuksan yung ilaw kasi natutulog pa si Patricia, baka magising. And then yung putubongbong niya na pinabili sa akin na gusto raw niya matry, itinabi ko muna para mamaya pag-ising niya saka natin ipatatry sa kanya yung putubongbong at saka bibingka. So yun mga kabeng. Ayun mga kabeng, so i-end ko na yung vlog for this day at ako'y matutulog ulit at mamaya syempre may mga gagawin na ako dito, maglilinis sa bahay tsaka sa labas. Ayun, so mga obeng, maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa aming YouTube channel. Ayan, advance Merry Christmas sa inyo mga obeng. Bali ilang araw na lang magpapasko na. Ngayon ay December 19, so 6 days na lang magpapasko na. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa aming YouTube channel. Ayan, pagpasensya nyo na po kung hindi namin magawa yung araw-araw na pag-upload kasi may mga ginagawa rin kami. Kumbaga, hindi kami makapag daily vlog, pero sisikapin namin makapag daily vlog para sa inyo mga ubeng. Ayan, so yun mga ubeng, maraming salamat po ulit sa walang sawang sumusuporta sa aming YouTube channel. Ayan, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, ayan, click the subscribe button, notification bell para update po kayo sa aming mga vlog. Ayan, please like and share mga ubeng para mas dumami pa tayo. Ayan, kaabutin natin ng kahit umabot tayo ng 10k sana bago matapos tong December. 10k subscribers, sobrang magandang Christmas gift na sa amin yun. Ayun, mga ubeng, maraming salamat po ulit, and Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo mga ubeng. Ayan, bye-bye po, and ako'y matutulog na ulit. Bye-bye mga ubeng, ingat kayo kung saan man kayo nandun. God bless mga ubeng, bye-bye. So ayan na yung request mong bibingka at putubongbong na hindi pa raw niya na tatry kainin. Ayan, for the first time lang niya makakain. Ito, gawa daw yan sa giniling na bigas, sabi nung pinagbilhan ko kanina. Ito naman is galing sa galapong ba yun, sabi kanina. Ito yung violet na yan. Kaya siya kakala mo katulad yung sa Bicol, suman, pero iba lasa niyan. Galapong ba to tawag dito, sabi kanina, nalimutan ko, galapong o ano. Yung ginagawa mo. Kain na para ikaw ang kung ano lasa, ikaw ang maghuhusga. Sabi mo hindi ka pa nakakakain yan ayan na. Pero magugustuhan mo yan, promise. Para ka na rin nagkanin dyan kasi yan giniling na bigas pala yan dinadasalan niya pa po gawin na, kain na, testing na. Kain na. Ikaw ang maghusga kung anong lasa kasi first time mong, promise, ngayon mo lang talaga makakain yan. Ngayon lang. Wow, pati to putubongbong. Ay sige yan. Ayan.
Oh. Anong masasabi mo sa lasa? Ano? Ano nga lasa? Anong masasabi mo? Ano? May pagkamatamis na siya. Oo. Ano lasa? Ikaw ang magsabi. At ikaw ang nakakatikim. Ano? Goods? Masarap? Or ano? Edi isa pa. Para malasahan mo talaga. Oh. Oh, yan. Sige. Sarap yan. Hindi kompleto simbang gabi mo pag di ka nakakain ng ganyan. Meron pa nga yung kesong puti. Naghahanap ako kanina eh. Wala akong makita eh. Kesong puti. Papalaman mo sa pandesal. Oh, sarap. Oh, ano? Alright. So, ayan mga obeng. Tapos niya nang itry yung bibingka. Ano masasabi mo doon sa bibingka? Masarap. Okay. Ito naman tatry niya. Ito, tatry niya muna ng walang asukal. Yung puto-bongbong. Puto-bongbong yan. Walang asukal. Hirap tanggalin. Tikman mo ng walang asukal. Tapos ikaw mag-decide kung gusto mo lagyan o hindi. Kasi alam ko talaga walang lasa yan pag walang asukal. Wala nga lasa. See? So, lagyan natin ng asukal. Meron tayong asukal dito. Walang lasa. Sabi ko sa'yo, kaya nilalagyan talaga ng asukal yan eh. Para may lasa eh. Kasi nga gawa sa galapong, eh wala namang... Anong galapong? Para siyang ube. May pagka, ano yata sa ube, may pagka... Parang magkaparehas sila ng konti. Kaso ang ube kasi may lasa-lasa na yon. Similar. Medyo maano na eh. Parang ganun. Ba to? Ayan o. Hindi talaga nilalagyan talaga ng asukal yan. Ako maglalagay. Baka dumami kasi, baka Hindi. bumuhos. Bumuhos na nga. Konti-konti lang. Ayan o. Yan. Try mo ngayon. Samahan mo siya ng ano rin, ng nyog. Puto-bongbong nyog, tas asukal. Sarap ba to? Hindi pa, ngayon Favorite ni Ate Carissa mo yan. hindi pa kasi ako nakatikim. Naalala mo ng vlog natin dati na yan yung binili niya nung pumunta tayo ng gabi. December din. Yan ang binili niya agad sa palasa. Hindi ko na matandaan. Ano to? Saan mo pinang to? Wala, sa kape. Hindi niya raw po matandaan mga obeng. So, ito yon, ito yung clip na yon. Ayan. How's the puto bongbong? Masarap! Masarap? Mas masarap sa jowa mo. Mas masarap sa jowa mo. Sige, hindi yan sobra. Kasi may kasama siyang nyug eh. Pang ano yan eh. Pang balance eh. Ano? Kamusta? Alin yung mas nagustuhan mo dun sa dalawa? Puto bongbong or bibingka? Ano yung mas nagustuhan mo yung lasa? Yung mas okay sa'yo, mas good. Mas nasarapan ka. Masarap naman siya pareho, di ba? Kaso, alin yung mas, parang mas nagustuhan mo? Ang lasa. Puto bongbong or bibingka? Undecided po. Ano nga? Ano? Eto. Puto bongbong. Okay. Sarap, di ba? Sabi sa'yo, masarap eh. Masarap. Tatitikman ko ulit. Sub ka na dyan. Para ka na nagkanin dyan. Masarap. Alright. Ayan na. Masarap to.